Yan, nakikita ba niyo yan? Yan po ay isang retired military official ng Estados Unidos. Yan. Kilala niyo yan? O baka hindi pa. Ako, hindi ko rin kilala yan. Pero nagpapakilala siyang retiradong military ng Amerika. Kaya ko po ito pinapakita sa inyo kasi po meron itong statement na ginagamit ngayon ng mga ayaw kay Pangulong Marcos na propaganda. Ang sinasabi po nitong retired military ng Estados Unidos, hindi daw kaibigan ng Amerika ang Pilipinas. Di ba? Sinasabi niya, nag-viral na po yan. Hindi daw tayo kaibigan ng Amerika. Hindi daw tayo tutulungan ng Amerika. Ginagamit lang daw ang Pilipinas ng Estados Unidos para doon sa pakikipag-away ng Amerika sa China. At meron pang sinabi siya na hindi daw mananalo. Ang tingin daw niya kung magkaroon ng problema, ang China ang mananalo sa away. O di ba, away ang sinasabi niya. Ngayon naman, yung mga anti-Marcos, pro-China, tuwan-tuwa dyan sa statement na yan, pinagmamalaki pa. Pero mga Pilipino yan. Di ba dapat ang mga Pilipino ay madismaya dyan sa istorya niyan, dyan sa sinasabi ng retired military ng Estados Unidos? Ang tanong, bakit ngayon lang siya nagsalita? Kung kailan, retirado na siya, na kaya mahirap paniwalaan. Nung siya ay aktibo na military official ng Estados Unidos, wala naman siya sinasabi. Ay, ang tagal na military yan, ay inabot niya ng retirement eh. O bakit na magretiro siya kasi nagsalita niyang ganyan? Kaya tuloy, sa akin pong opinion at interpretation dito sa aking mga channel, Mike Abby Opinions, baka ito ay nagamit na ng China. Alam nyo, ang China, merong global public relation campaign. Merong mga cywar propaganda ginagawa ang China. Yan ay sa report din ng Estados Unidos nung nakaraan lang mga buwan. Sinabi ng Amerika at ng intelligence community ng Amerika, ang China ay gumagamit ng malaking pondo para sa PR campaign or propaganda ginagawa sa buong mundo. Dito ho sa issue ng laban nila sa Amerika, laban sa mga maghari-hari dito sa ASEAN, sa South China Sea at sa West Philippine Sea. So, posible kaya na itong retired general na ito o retired military officer na ito at kanyang kasamahan ay napasok na ng China o nagamit sila o nagpapagamit sila sa China para ho dyan sa mga cywar statement na yan. Kasi ang akin hong tingin dyan, yan ay isang cywar na statement, pananakot sa Amerika, pananakot sa mga Pilipino at kanilang kinakampihan ang China. Kasi sinasabi nitong militaring ito, retired militaring ito, hindi daw mananalo sa China. Ang China ang kanyang sinasabing magtatagumpay. Ang masakit dito, sinasabi pa niya na tayo hindi kaibigan ng Amerika. Meron niyang Mutual Defense Treaty, 71 or 70 years old ng agreement yan sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Lahat ng presidente ng Amerika nirerespeto ang Mutual Defense Treaty. Lahat ng Defense Minister, Defense Secretary ng Pentagon ng Estados Unidos noon at hanggang ngayon, nirerespeto ang Mutual Defense Treaty. Paulit-ulit na sinasabi ni President Biden, kasintigas ng bakal. Sinabi rin ni Secretary Austin ng Pentagon, Defense Secretary nila, kasintigas din ng bakal ang relasyon sa Pilipinas. Sinasabi rin ng Indo-Pacific Command sa Hawaii na malalim ang relasyon ng Amerika at ng Pilipinas. In other words, hindi lang ang Pilipinas ang makikinabang sa relasyong ito. Kailangan din ng Estados Unidos na maging kakampi ang Pilipinas dahil ang Pilipinas ay napakagandang lugar dito sa ASEAN region. Sa business, security, at lahat ng kampanya o lahat ng mga plano ng Estados Unidos. Napakaganda ng lugar ng Pilipinas, kaya tayo ay tinutulungan at kinakampihan. Kaya ngayon, balikan ko yung isyong ito, gamit na pananakot ng mga anti-Marcos vlogger, anti-Marcos group camp. Itong statement na yan ng dating military officer ng Amerika
na pananakot na tayo ay hindi tutulungan ng Estados Unidos. Tayo ay hindi kakampihan. Tayo ay mali ang paninindigan tungkol sa West Philippine Sea. Yan ang propaganda nila. Tinatakot ng mga Pilipino na tayo daw isusubo sa kaguluhan. Ni wala kang marinig sa kanila na magsakripisyo na sabihing tayo'y magkaisa para panindigan ang Pilipinas at teritoryo sa exclusive economic zone ng bansa sa West Philippine Sea. Yun po yun. So nakakita na naman ng issue para gamitin ang mga anti-Marcos at pro-China at takutin ang mga Pilipino dyan sa isyong ito. Ako naman pinapaliwanag ko po ito. Huwag tayong maniwala sa ganyan. Kasi yung nagpapakalat ng ganyang mga statement ay bahagi ng SAIWAR, bahagi ng global na galawan ng China para matakot ang Pilipino at matakot ang mga bansa na sumusuporta sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, majority ng mga bansa na malalaki sa Europe, Amerika, Canada, dito sa ASEAN, dito sa malapit sa atin, South Korea, Japan, Australia, New Zealand, India, at marami pa mga bansa ay kumakampi sa atin. Yan ay parte ng pananakot na ginagawa. Kaya maging maingat po tayo. Huwag kayong masyadong nagpapapaniwala sa mga propaganda dahil ngayon ay maraming issue na mga propaganda, SAIWAR ng iba-ibang sektor na ang kanilang layunin ay maaring kanilang interest lang. Maaring sila'y nagpagamit, ginamit sa kung anong kapalit, hindi natin alam. Okay? Ang akin pong sinasabi rito, patuloy natin panindigan ang karapatan ng Pilipino. Hindi pinag-uusapan sa away ay laki. Hindi ho ang away, hindi ho sa laki ang pinag-uusapan kung hindi prinsipyo. Pag may prinsipyo, may pagkakaisa, kahit sino, mayroon tayong pagkapanalo sa isyu ng kung ano ang ating karapatan sa West Philippine Sea at teritoryo na sakop ng Pilipinas. Pag kayo at tayo ay nagpadala sa mga pananakot ng mga ganyang grupo at ng mga anti-Marcos o ng anti-American, anti-Filipino na anumang organization, walang mangyayari sa atin. Tama ang patuloy na paninindigan ni Pangulong Marcos, panindigan ang ating karapatan. Yun ang tama at naaayon sa ating mga batas at international law. So sa ngayon, anong inyong masasabi diyan? Ano po inyong comment dito sa ating issue ito na pinag-uusapan? International issue ito kasi nag-viral. Yan po mga retired military yan, kung ilan man yan, ng Amerika na tinatakot ang Pilipino. Sinisira ang relasyon ng Pilipinas at ng Amerika. Yan sa kanilang statement na yan. Sino sila? Ano ang tunay na layunin nila? Sila ba ay talagang sa kapayapaan o sila'y nagpagamit lang sa isang bansang katulad ng China na mapanakot dito ho sa Pilipinas at posibleng iba pang bansa dito sa ASEAN para maghari-hari sila, para maging superpower sila. Yan ang layunin ng China. Maging superpower sila sa mundo at talunin ang Amerika. Yan po yung malalim na mga plano. So, maging matalino sa mga comment at reaksyon sa ating mga pinag-uusapan. Ang maraming kaalaman sa mga nangyari, national at international, ay makakabuti sa ating galawan. Dahil global na, buong mundo na ngayon ang mga galawan sa mga balita, kabuhayan, seguridad, at marami pang iba.